Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging usap-usapin sa mundo ng social media? Hindi na nga nakawala itong si DOJ or Department of Justice Secretary Boying Bonjing Rimulya at PIDEA, pati na rin si PIDEA Chief Lazo Lazon sa gupit nitong si Senator Superate, Senator Amy Marcos sa pagbubulgar niya sa isang isyong tunay ngang magliligwak dito kay Kuting ng Norte at dito kay Lizata Nasmags, ang ahas ng Malacanang na kanyang asawa. Dito nga natin makikita na ang rason pala kung bakit nabura ang pangalan nitong si Presidente Kuting ng Norte at nitong asawa niyang ahas ng Malacanang na si Lizata Nasmags sa lista ng drug watch list sa nakaraang War on Drugs o tinatawag na tukhang. Dito nga natin malalaman na si DOJ Secretary pala talaga ang rason kung bakit nabura ang pangalan nitong Kuting na ito at si Lizata Nas na ito ang couple of crimes. Ito nga ay binulgar ni Senator Amy Marcos sa iba't ibang social media platforms at tila ba pati na rin umano sa mainstream media. Tunay ngang wala nang magandang nangyayari dito sa ating bansa sa pamamahala nitong administrasyon ngayon. Kaya paalam na Bonjing, Kuting at Smags, hindi na muli kayo makakaulit ba at matutuluyan na kayong mga duldog na kayo. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Well, sabi nga nila na fake news si Miss. Hindi fake news si Miss Maharlika. Naniniwala kaming lahat may evidence. Love namin lahat ng nagmamahal sa Pilipinas at ipinaglalaban ng ating bansa. Miss Maharlika, go, support ka namin. Ang tanong, bakit hindi nyo kayang ipadrag test para mawalang haka-haka ng taong bayan ng presidente upang malaman ang totoo? Basta may nagtatanggol sa bansa sa maling gawain ng gobyerno, kukulong agad na ang tao. Bakit ayaw ba magpa-drug test? Bakit yun naman sinama yung statement ni Amy? Ang layo-layo. Wala naman yun kinalaman kay Maharlika. Matagal na yun, pambihira. Kung sasabihin nila na matagal na yan, ba't kay Pastor binuhay? Nila matagal na din yun. Kakaiba talaga ang may pera. Ligwakin si Marcos para matapos na ang kasakiman ang administrasyong ito. Let VP Sara lead our country now na. God bless and protect you, VP Sara. Mabuhay Tatay Digong, SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Ang solusyon para matapos na yang binibintang sa'yo, BBM, magpa-drug test ka na para patunayan na di ka gumagamit ng drugs. Pero kung ayaw mo, magpa-drug test, ibig sabihin lang, user ka talaga. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Attorney, nakita mo na kay Maharlika about sa PIDEA. Ano ba yung legit? Hindi ko nga po alam. Para malaman natin ang authenticity niyan, kinakailangan lumutang yung pumirma at sabihin, pirma nga niya yan. So hindi ko po sinasabing legit yan, ha? Sinasabi ko lang sa inyo kung paano mapapatunayan ang katotohanan ng dokumento na yan sang-ayon po sa ating laws of evidence. Kill Zybel, kahit sino pwede gumawa ng ganung papel, grating legit. Pero bakit walang control number? Hindi ko po alam. Hindi ko naman po sinasabing totoo yung dokumento niyan o authentic. Sinabi ko lang kung paano dapat patunayan. Okay? Ang importante, sino yung lumagda at tatayuan ba niya na lagda niya yon. Reggie Regal Felipe at Tony Harry dapat magpa-drug test na si Bongbong para matuldukan akusasyon ni Maharlika at PRRD. Ang pananahimik ni Bongbong ay lumabas na guilty siya. Well, hindi ko naman po iniisip na ang pananahimik niya ay guilty siya. Pero ngayong meron ng ganito, kinakailangan sagutin na niya ang paratang. Oo o hindi. Kung oo, hanggang ngayon ba o sa nakalipas lamang? Dahil kung nakalipas naman yan, wala na tayong pakialam kung siya ay gumamit na bago siya maging presidente. Vin Fernandez, tama attorney, bakit kasama niyo ang mga kaso ng drugs? Sabi niya, ewan ko po, tanungin natin sila. Minimi, ano ba yan? Dapat yung kasali sa polvoron na celebrity lumabas at magsalita na parang makaganti siya sa mga sumira sa kanya. Well, iba po yung nakita kong pangalan. Ha? May nakita na akong pangalan kasi pero wala akong kopya. Pero nakita ko pong pangalan. Pero dahil wala nga akong kopya, wala naman akong karapatan na ibunyag yung pangalan na yon.
Okay? Ashley Sabado, wala na akong tiwala sa government buhat ng maupo si Marcos dahil malulugmok ng tuluyan ng Pilipinas at magkakaroon ng war sa pagitan ng China dahil kay Marcos. Ang tanong nga po kung magkakagera, may interest ba tayo dyan? At yung decision ba ay ginawa sa tamang pag-iisip? Okay. Mercedes Samson Okamoto, kakaiba din itong administration ngayon. Lagi denial sa halip ng mga paliwanag, binabalang pa nila at ginugurgur ang kokontra. Well, gurgur is real po. Okay? Basta ako, sinasabi ko sa inyo kung anong law of evidence. Hindi ko sinasabi na totoo yan, hindi ko sinasabi na kasinungalingan yan, pero para mapatunayan yan, kinakailangan yung original at yung taong pumirma. Archival Blancas, si Maricel Soriano po ba yung kasama niyang big name dyan sa papel attorney? Ay, naku, wag na natin magbanggit dyan. Ayaw ko magbanggit kasi wala naman akong kopya. Nakita ko lang. Ben Totole, ano ba ginagawa niyo men and women in uniform? Kilos na. Ikaw talaga, Ben. Okay. Sela V Live, nakusuki din. Magpa-drug test sa BBM ng live kung hindi totoo. Ako, magsimula siya sa denial or admission. Pero hindi po pwedeng, I will not dignify that with a response. At yun ang sinabi niya nung tinanong siya ng media tungkol dyan. Ana Bakidan, hello po, Attorney Harry Roque. Wow, nasa Japan po kayo. Siguro uminom po kayo ng miso soup. Ay, naku, syempre, breakfast, uminom na ako ng miso soup. At mamaya siguro, hindi pa ako nag-aapunan ha. 9 past na po dito, pero napakatagal po ng biyahe. Kaya narita po kasi ako nag-landing. Kaya ngayon lang ako nakarating dito sa Tokyo. Napagod na nga ako, nag-tren ako, pero dun sa final stop ko, ay naku, nag-taxi na ako. Mura lang naman. Ellen Inocencio, abay nag-counter ang PIDEA, fake news daw yung papel na hawak ni Maharlika. Well, gaya na akin sinabi, no? Yung kanilang pagde-deny, mali naman. Kasi binabatay nila yon sa electronic evidence law, hindi naman electronic document itong papel na ito. Ordinary authenticity lang. Ordinary procedure of proving authenticity lang. Yung original at yung testimonya ng pumirma. Yun naman, sapat na po yun. MAC Suke, Sir Spock, sinabi ni Atty. Trixie na nakita niya din ang documents na yan. Okay. Meds Marandarte, hello Atty. Spokes, maraming salamat sa malasakit mo sa ating bayan. Stay healthy kasi kailangan ka talaga ng bansa natin. You're a brilliant lawyer. Hindi naman po, kahit sinong lawyer, pwedeng ma-explain po yan. Basic na basic po yan sa rules of evidence kung paano papatunayan ang isang dokumento. Hindi po kinakailangan ng magaling na abogado dyan. Mac Gibson Mijares, pero nakalagay kasi no alias. Bongbong Marcos po ba ang true name ng presidente? Well, alam ko ang kanyang alias ay Bonget ata. Yun ang kanyang alias. Now, sige, tanggalin na natin yan nang makita nyo naman ang mukha ko dahil nakakasawa na yung dokumentong yan. No? Pero ang punto, mga kaibigan, wala naman tayo sa korte. Tayo po ay nasa korte ng public opinion. Hindi naman maghuhusga ang West kung yan ay tatanggapin dahil hindi naman sila nasasakdal sa kahit anong kaso. So, ang mga tao dapat hindi masyadong technical. Bagamat, dapat nga sabihin natin, paniniwalaan natin yan kung yung pumirma ay paninindigan niya na pirma nga niya yan. Pero anong halaga niyang PDEA report na yan? Well, kasi nga po, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Davao, sinabi niya na nung siya ay mayor pa, binigyan na siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ng droga si PBBM. At mukhang itong PIDEA documents neto ay ebidensya nga na pinaghihinalaan na gumagamit ng droga si PBBM. So kumbaga, itong ebidensyang ito, bagamat hindi siya electronic evidence at hindi kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence, ito po'y corroborative doon sa sinabi ng ating dating Pangulo. At kung tetestigo pa ang ating Pangulo at sasabihin na eto nga yung dokumentong pinakita sa akin, ay yun na nga po yun. Talagang makukorroborate yan at eto nga yung tinutukoy na ebidensya ni Presidente nung siya ay nagbitaw ng mga napakabigat na paratang na merong ang ebidensya na gumagamit daw ng pinagbabawal ng droga, ng pulburon, ang ating Presidente. Yan po ang halaga niyang expose ni Maharlika. Now, sino naman itong taong ito na kasama sa New York? Now, tignan nga natin ngayon itong larawang ito. Hindi ko alam kasi kung kakilala siya. Ang pangalan niya, Mark Anthony
Sayarot E. Ravelo. At ito pala ay nahulihan ng 149 million worth of shabu sa Ayala, Alabang. Ayun, sinama ni Maharlika yung kanyang pinanggalingan ng balita. At hindi lang po yan. Abay, meron pa palang kaso itong taong ito sa Australia dahil siya ay nadawit dun sa mga Australian dog holes, yung mga nagpapasok ng droga sa Australia. Pero katakataka, tignan niyo yung larawan. Si Mark Anthony Sayarot E. Ravelo nandoon malapit kay PBBM at kay Lam nung sila'y nagpunta sa New York. Hindi ako sigurado pero yung nakaitim po, yung wala pong buhok, mukhang yan po ay isang congressman. Pero kung matitignan nyo po, hindi naman nagpapapicture lang itong si Mark Anthony Sayarot. Kung hindi, parang kasama talaga siya ni PBBM at ni Lam. So ang tanong, unang-una, ano ang ginagawa ng isang pinaghihinalaan na drug pusher, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Australia, kasama ng Presidente at ng First Lady sa isang opisyal na trip sa New York? Pangalawa, kabahagi ba talaga siya ng Philippine delegation? At tayo nga ba ang nagbayad ng kanyang pamasahe at ng hotel dyan sa New York? Bakit naman natin babayaran ang hotel at pamasahe na isang pinaghihinalaang drug pusher? At syempre, may mga balita naman inattach si Maharlika dyan, dapat tignan natin kung ano na nangyari sa mga kasong yan. Kung siya ba ay napatunayan ng guilty or not guilty, pero bago lang po itong mga kasong ito eh. Kasi itong larawan naman ito, nung 1 taon lang. Naalala nyo naman yan po ay wala pang 6 na buwan o parang pangatlong buwan pa lang ng ating presidente mula nung siya nanumpa bilang presidente, nagpunta na ng New York. Anong nakakabahala dito sa dalawang expose ni Maharlika? Si Maharlika kasi sa mulat-mula sinasabi, pulboronic ang PBBM. Gumagamit daw ng pulboron. Sinabi rin po yan ni dating Presidente Duterte. Ngayon, lumabas ang dokumento, well, syempre, tinatanggi nila at pinasisinungalingan, pero ang basehan ng kanilang pasisinungalingan ay hindi naman tama dahil hindi naman siya electronic evidence. Now, sa tingin ko, kaya tinanggal naman ni Maharlika yung pangalan ng pumirma doon sa dokumentong yon kasi nga, naku, baka mamaya magurgur kung sino man ang pumirma noon. Dahil nakasalalay sa kanyang testimonya na yung pirmang yon ay pirmangan niya para po mapatunayan yung authenticity ng dokumento na yan. At syempre, pag nakakakita ka naman ng drug pusher na kasama ni PBBM, bakit? Syempre ang isipin nyo, sinong sinusuplayan ng drug pusher? Well, wala naman akong conclusion dyan. Bahala na kayong maghusga, bahala na kayong magkaroon ng paninindigan, pero sa tingin ko, dumarating na ang panahon na masisiwalat ang katotohanan kung nasa tamang isipan ba ang ating presidente. At importante po yan sa usapin ng West Philippine Sea. Abay, mukhang magkakagera na tayo. Mukhang ipapasok na tayo sa gera ng ating presidente. Ang tanong, siya ba ay nasa sapat at tamang pag-iisip? Hindi ko po alam. Pero tayong lahat, ng mga mamamayan ng Pilipinas, ayon po sa 1987 Constitution, meron tayong karapatan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Freedom of information. At siyempre, yung estado ng pag-iisip ng isang presidente, lalong-lalo na sa panahon na mukhang kinakaladkad tayo sa gera, siya ba ay nasa tamang pag-iisip? Anong tingin nyo, mga kababayan? Tignan natin ang inyong mga komento. Sino ang ating unang suki? Boy Waray-Waray. Pero alam nyo ba mga kaibigan, habang tayo ay naabala dyan sa Ayungin at usaping West Philippine Sea, abay, nawindang kami kaninang umaga dahil haya na si Maharlika. At ano ang kanyang balita? Abay, meron siyang ipinakita na mga dokumento galing sa PIDEA na di umano ng ating PBBM ay sinusubaybayan ng PIDEA dahil ito ay isang pinaghihinalaan na drug user sa isang kondominium. Nakita nyo ba yun? Halika, pakita natin ngayon kung ano itong dokumentong ito. No? Ito ay 2 dokumento no? Na di umano ay galing sa PIDEA. No? Now,
tinakban po yung mga pangalan ng ibang tao na nandoon sa listahan at tinakban din kung sino ang pumirma. Now, bukod pa dito, abay itong si Maharlika merong isang tao na binunyag na kasama ni PBBM at ni Lam sa New York nung sila pumisita sa New York. Abay itong tao pa lang ito ay wanted for drug pushing sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, pati Australia. Ang tanong, ano kaya ang ginagawa nitong pinaghihinilaan na drug pusher sa New York na kasama ng ating presidente at ni Lam? Tayo pa bang mga Pilipino nagbayad ng kanyang pamasahe at hotel papunta doon sa New York? Pero himay-himayin muna natin. Okay? Pero ibalik muna natin yung dokumento tungkol sa PIDEA. No? Ito po yung, yan. Dalawa itong pinublish ni Maharlika. Isang authority to operate at saka isang pre-operation report. Makikita nyo rito na ang name of target ay si Bongbong Marcos Jr. No? At para bagang ito ay pre-operation report dahil magkakaroon sana ng raid, no? At nakatukoy dito yung lugar na dapat na i-raid. Now, napakadali naman nag-issue ng PIDEA ng disclaimer. Ang sabi ng PIDEA, at nakita ko naman sa computer yan, dito sa Facebook din, na tinignan daw nila yung computer records nila at walang ganitong pre-operation report daw. At ang sabi nila dahil dito, peki daw ito. Well, alam nyo naman, abogado tayo. Unang-una, ang tanong ko, ano ang kinalaman ng computer dito sa dalawang dokumento na ito? Totoo po na kapag electronic document, meron tayong electronic evidence rule na para ma-authenticate yan, dapat kukuha tayo ng authentication doon sa server o yung pinanggalingan ng dokumento. Kinakailangan meron yang kumbaga cyber signature. Pero kung titignan nyo itong dalawang dokumentong ito, hindi naman ito electronic documents. Ito'y ordinaryong papel. Ito nga ay fill in the blanks. Hindi po ito electronic document na kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence rule. So paano po ito mapapatunayan sa hukuman? Ha? Well, kinakailangan yung original, unang-una. Tapos meron ditong nakapirma, kinakailangan ipresenta yung testimonya na pumirma at sabihin, pirma ko nga yan. Tapos, mamarkahan Exhibit A, Exhibit B, yung pirma niya, A-1, yung pirma ng, sa second page, A-B-1. So, ibig sabihin, wala pong kinalaman ang electronic evidence dito. So, ano yung sinasabi ng PIDEA na wala sa kanilang computer list itong pre-operation report? At, syempre, katakataka, abay, AI pa raw ang pumeke. Sos Mariosep naman, sa papel na ganito, hindi na po kinakailangan ng AI. Kung PPKN yan. Pero kung PPKN naman yan, bakit pre-operation report yan? Kung PPKN yan at sisiraan ng presidente, dapat sinabi na dito, confirm at hindi lang pre-operation report. So, ano naman ang dapat tingin natin sa PIDEA na denial? Well, unang-una, ang denial ay mali kasi ang ini-invoke nila, e-evidence rule, electronic evidence rule. Hindi naman applicable ang e-evidence rule. Ang applicable lang dito, nasaan ang original at sino yung pumirma at paninindigan ba ng taong pumirma. Pwede nang gamitin yan sa hukuman. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.